Pagpalang hapon po sa ating lahat at welcome po ulit sa ating Bible study every 4 p.m. po ng hapon. Tayo po ulit ay mag-aaral po ng salita po ng Panginoon na naibahagi na po sa atin ng mga pastoran po natin noong nakaraang linggo at ngayong linggo pong ito. At ngayon po itutuloy ko lang po yung topic po natin, simulan po ng mga pastor po natin, na ang topic po natin ngayong linggo ay yung most people start the race, you finish it. Amen po. Sabi niya doon na maraming mga tao ang nagsisimula sa takbuhin, ngunit hindi lahat ay nagtatagumpay. Amen po, hindi lahat ay nagiging maayos o hindi lahat ay natatapos yung takbuhin o yung ministry na pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Pero bagamat ganon, ano ba yung dahilan ng mga bagay na ito? At ano ba yung pwedeng maging dahilan para ang isang Kristyano ay mapagtagumpayan na matapos yung ministry na pinagkatiwala po sa kanya? Amen po. Isa po dito sa number 16 na sabi niya po dito, run in unity. Amen po. Kapon po na ibahagi po ni Pastora Yen yung 13 to 15. Amen po, gusto ko share po sa inyo yung number 16 na sabi niya dito, runs in unity. Sabi niya doon, hindi pwede na tayo po ay ina-isolate natin yung sarili natin o nilalayo po natin yung sarili natin doon sa ibang tao o sa ibang kapwa natin na mananampalataya. Kasi bakit po? Ang isang takbuhin ay pwede o mas maganda o mas madaling matapos kung may kasama po tayo. Amen po, may mga kasama tayo na nag-encourage sa atin na tapusin o gawin yung ministry na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Dito po sa number 16, sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9 hanggang 10. Basahin ko po sa inyo dito, sabi niya dito, may mga Bible po kayo, ay makipagbukasan po tayo sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9 hanggang 10. Sabi niya po dito, mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Mas marami silang magagawa kapag nadapa ang isa sa kanila, may tutulong sa isa, kaya nakakaawa ang taong nag-iisa at nadapa dahil walang tutulong sa kanya. Ayan, amen po, napakaganda po ng verse po na to na sabi niya doon, minsan akala natin na mas okay na solo ka na gumagawa o ginagampanan yung ministry na pinagkatiwala sa iyo. Ngunit, sabi nga doon, hindi po tayo always malakas, hindi tayo always okay. Amen po, kaya mas okay na may kasama tayo na ginagampanan yung ministry na ipinagkatiwala po sa atin. Isa po dito, sabi niya doon, alam niyo po, ang isang manlalaro ay hindi pwedeng tumakbo ng walang coach. Kasi bakit po? Yung coach niya, yan yung tao na nag-encourage sa kanya na tapusin yung takbuhin niya. Amen po, yung nag-motivate sa kanya. Kaya nga po may mga time na tuwing tayo po ay nakakarinig ng salita ng Diyos, ay namomotivate tayo na tapusin yung takbuhin ay pinagkatiwala po sa atin. Amen po, tulad po ng sinabi ko po kanina, may mga time na hindi natin always kaya na mag-isa lang tayo. Kaya nga po, sabi niya sa verse 10, sabi niya dito, kapag nadapa ang isa sa kanila, may tutulong sa isa. Kaya nakakaawa ang taong nag-iisa at nadapa dahil walang tutulong sa kanya. Amen po. Kaya sabi niya doon, mahirap kapag solo ka na ginagawa yung takbuhin. Kasi bakit po? Kapag napagod, nahirapan, at napuno tayo ng discouragement, sabi niya doon, walang tutulong sa'yo o maging sa akin. Ngunit kung tayo ay tumatakbo na may kasama, sabi niya doon, may tutulong sa atin. Alam niyo po, isang bagay dito na na-share din po natin ng mga nakaraan po. Isa po ito sa mga verse na nabanggit ko rin na sabi niya doon, mahalaga na tayo po ay kabilang sa isang kongregasyon. Amen po. Kabilang tayo sa isang gawain, kabilang po tayo sa isang simbahan. Kasi bakit po? Kaya sa loob ng simbahan, sabi nga po ng mga tinuturo po sa atin, ng mga nakaraan, ang Diyos ay nagbigay ng pastor, teacher, evangelist, apostol, ay nagbigay siya ng mga bagay na yan upang maging guide po natin, upang maging way na yan ay para maging maayos yung paglilingkod natin. Sila yung magtuturo sa atin kung ano yung mga bagay na kailangan po natin gawin. At sila yung tutulong sa atin para mapagtagumpayan po natin yung ministry na pinagkatiwala po sa atin. Minsan, sabi niya doon, di ba po, mahirap kapag nagpapatuloy tayo ng solo lang. Kasi sabi niya doon,
Sa takbuhin ng isang Kristiyano, dapat meron sa kanyang magpapaalala. Amen po. Yung may mga nagre-remind. Kaya nga po mahalaga na meron tayong pastor na magre-remind sa atin kung tama pa ba yung way o yung path na tinatahak po natin. Amen po. Minsan nakala natin yung madaling landasin, yun yung tama. Pero ano niyo po, nakikita ng pastor kung tama pa ba yung tinatahak natin patungo sa kalooban po ng Panginoon. Kung maalala po natin yung laban po ng mga Amalekites, amen po, laban sa mga Israelita. At nung time na yon, si Joshua yung pinadala ni Moises para makipaglaban sa mga Amalekites. At nung time na yon, si Moises po ay nananalangin kasama si Hur, maging si Aaron. Amen po. At nung time na yon, alam niyo po, ay hindi lang si Moises o hindi lang si Joshua yung nakikipaglaban, maging yung prayer nila, yung panalangin nila, yung pagpupuri nila sa Panginoon, yung nagiging dahilan kung bakit nagtatagumpay sila. Amen po. At sa atin po, bilang mga mananampalataya, merong mga pastor, may mga tao sa paligid natin na nananalangin at nagiging dahilan kung bakit nagtatagumpay po tayo. Yun nagiging dahilan kung bakit nagiging maayos ang ministry po natin sa Panginoon. Amen po. Ulitin ko po, mahalaga na tayo po ay tumalakad patungo sa kalooban ng Diyos nang hindi nag-iisa. Huwag nating isipin na akala natin kaya natin lahat. Amen po. Mas maganda na tayo o sa atin po ay may nag-guide, may nagtuturo o ano yung mga bagay na ginagawa po natin. Kaya sabi niya po dito, di ba po, sa verse 9, mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa, mas marami silang magagawa. Maging sa prayer po, alam niyo po, kung maalala po natin yung prayer sa Matthew chapter 18, verse 19, ano po sabi niya po doon, mas kumbaga, dahil sa dalawa na nagkatipon, alam niyo po, na dahil doon sa dalawa na yon, ang Diyos ay tumutugon doon sa panalangin. Amen po, dahil nakipag-agree siya doon sa prayer na yon, alam niyo po, sabi niya doon na ang Diyos ay tumugon doon sa panalangin na iyon. At maganda po sa atin po, na dito po sa Matthew chapter 18 verse 20, sabi niya, for where 2 or 3 gather in my name, there am I with them. Amen po. Kumbaga, ang Diyos ay nasa kalagitnaan natin. Sabi niya, 2 man o 3 ang nagkatipon, ang Diyos ay nandun. Kumbaga, yun ang kagandahan na meron kang kasama na nanalangin doon sa mga bagay na ipinapanalangin po natin. At dito po sa verse 17, sabi niya po dito, wait on God's timing. Amen po. Ito po ay naging topic po natin nung nakaraan. Naging topic po natin nung last camp po. Amen po, nung Believers Camp, na gaano ba kahalaga ang tamang timing para po sa mga Kristiyano. Amen po, na nakita po natin yun sa magazine natin. And maging nung training po ng mga worker, ay nandun din po yung God's timing. Kung baga gaano ba kahalaga yung timing po na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kasi bakit po? Kung titignan po natin, magkakamali ka kung nandun tayo sa part na punong-puno tayo ng exaggeration. Kumbaga kapag punong-puno tayo ng hindi po na, kumbaga dahil napuspos ka, naramdaman mo yung hindi gagawin mo na agad yung mga bagay na hindi mo man lang tinanong sa Panginoon kung ano yung gagawin mo. Kaya nga po, mahalaga na sa atin, ang Diyos, sa atin po bilang mga Kristiyano, ay nagtatanong tayo, Lord, ano yung gagawin ko? At magkaroon tayo ng puso na willing tayong sumunod, na willing tayong magpatuloy. Amen po, na doon sa kung ano yung sasabihin ng Panginoon po ng Panginoon sa atin. Sabi niya nga po dito, mahalaga na alam natin yung tamang timing. Marami sa mga Kristiyano na miss yung timing dahil hindi sila nagtanong sa Panginoon. At may mga Kristiyano naman po na nagtanong sa Panginoon pero hindi nila sinunod kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanila. Kasi bakit po? Kasi unang-una, andun na kulang sila o hindi nila lubos na nakikilala ang Diyos. Kasi po, kung titingnan po natin dito, kung nakikilala natin ang Panginoon, sa time na sinagot niya yung mga tanong natin, nandun yung puso natin na willing tayo, at nandun yung obedient na susunod tayo sa kung ano yung sinabi po ng Diyos. Amen po. Ulitin ko po, marami po sa atin na nagtatanong ko, Lord, ano ba yung kalooban mo para sa akin? Pero hindi sa lahat sila ay sumusunod. Amen po. Kaya nga po, sabi niya dito na sa atin, maglaga na tayo ay nagtatanong sa Diyos. Kung maalala po natin ang time ng Panginoon ay umakyat na po ng langit.
ang mga sila Pedro o yung mga apostol nung time na yon ay nagkaroon po ng prayer. At nung time na yon ay bumaba ang Espiritu ng Diyos sa kanila. Amen po. Kasi bakit po? Kasi nung time na yon sila ay pinuspos ng banal na Espiritu. Kaya nga po, bago tayo lumabas, bago tayo gumawa ng aksyon, sabi niya daw, mahalaga na naririnig natin yung boses ng Diyos at naririnig natin yung boses ng Holy Spirit. Amen po. Kasi bakit po? Kasi sa atin po, na sabi nga daw po, mahirap mag-decide kung hindi tayo puspos ng banal na Espiritu. Amen po. Dito po sa Isaiah chapter 40, basahin ko na lang din po. Sabi niya po dito sa verse 31, sabi niya po dito, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas, lilipas sila gaya ng isang agila, tumakbo man sila ay hindi mapapagod, lumakad man sila ay hindi manghina. Ulitin ko po, sabi niya doon sa 31, ngunit ang mga nagtitiwala, isabihin ko na doon yung buhay yung pagtitiwala mo. Sabi niya doon, mapapagod ka doon sa takbuhin mo. Ngunit, sabi niya, dahil sa nagtitiwala ka, ang Diyos ang bibigay sa iyo ng kalakasan para magpatuloy. Amen po. Sa paglakad mo, manghihina ka. Pero ang pangako ng Diyos, siya yung magiging tungkod mo para magpatuloy doon sa kung ano yung bagay o ano yung nilalakad mo doon sa kalooban niya. Amen po. Kaya nga po, sabi nga, di mo po sa Isaiah, isa sa mga sinabi niya, sabi niya doon, dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Dumaan ka man sa tubig, ay hindi ka malulunod. Kumbaga, nandun yung assurance na ang Diyos yung mag-iingat sa iyo. Basta magpatuloy ka upang matapos yung takbuhin na ipinagkakatiwala po sa iyo o maging sa atin po ng Panginoon. Amen po. Isa pa po dito, sabi niya, kung lubos mong kinikilala ang Panginoon, kasi sinabi niya, mapagod man tayo pero hindi tayo hihinto. Amen po. Hindi tayo pwedeng sumunod na hindi alam ang pinapagawa ng Diyos. Amen po. Hindi tayo pwedeng lumakad ng walang direksyon. Amen po. Lagi natin sinasabi na sa panahon ngayon, hindi ka na maliligaw kasi meron ng Waze, meron ng Google Map. At bilang mga Kristiyano, hindi tayo maliligaw kung marunong po tayo magtanong na, Lord, ano ba yung gagawin ko? Lord, ano ba yung tamang way para magawa ko yung bagay na to? Amen po. At ang Diyos yung magbibigay sa iyo ng go signal para gawin yung bagay na pinapagawa niya sa iyo. Amen po. Sa panahon po natin, sa atin po, wala pong failure na Kristiyano. Pero sa atin, tayo po ay nire-redirect ng Panginoon para mas maging maayos yung paglilingkod po natin. Amen po. Sabi niya dito sa verse 18, sa number 18 po, sabi niya, finish faithful. Amen po. Maging matapat ka hanggang sa matapos mo yung takbuhin na ipinagkakatiwala sa atin o sa iyo ng Panginoon. Dito po sa number 18, sabi niya dito, complete the race well. Amen po. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Basahin ko na lang din po. Sabi niya po dito, puspusan akong nakikipaglaban sa paligsahan, natapos ko ang dapat kong takbuhin na natili akong tapat sa pananampalataya. Amen po, sabi niya doon, kumbaga, doon pa lang sa unang sentence, sabi niya doon, na puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Alam niyo po, sa paglilingkod natin ay may hardship. Amen po, tinuturo naman po sa atin yan. Pero kailangan po natin ma-endure lahat ng hardship na madadaanan mo. Kasi ang isang manlalaro ay hindi naman po nagtagumpay matagumpay na siya, kundi dumaan muna siya doon sa mga training. At sa atin po, bilang mga Kristiyano, ay dadaan din po tayo sa mga battle. At yung battle na yan, ang magpapatatag sa atin upang mas maging matibay ang ating mga pananampalataya. Kaya po, di ba po, sabi ng Santiago chapter 1, verse 2 hanggang 4, sabi niya doon, kumbaga magalak ka sa tuwing ikaw ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dahil sa pamagitan na yan, mas magiging matatag ang ating pananampalataya. Ibig sabihin po, kumbaga masaktan man tayo doon sa ginagawa natin, masaktan man tayo doon sa kung ano yung mga bagay na magiging dahilan. Pero sabi niya doon, kumbaga yan yung magiging dahilan para mas maging matagumpay ka sa ministry. Amen po. Kung titignan natin yan as motivation, mas magiging dahilan yan para magpatuloy po tayo.
Amen po, sabi niya doon sa verse 18, finish faithful. Kumbaga, maging matapat tayo hanggang matapos natin yung takbuhin natin sa Panginoon. Amen po, lagi natin tayo nire-remind ng mga pastor natin na ang Diyos ay malapit na pong dumating. Ngayon, kung ang Diyos ay malapit na pong dumating, gaano ba tayo kahanda sa pagdating po ng Panginoon? Amen po. Last ko na lang po siguro sa kwento bago po i-close. Meron pong tatlong magkakaibigan na umakyat ng langit. Yan, meron pong tatlong magkakaibigan na umakyat ng langit. Ngayon, meron pong isang anghel yung nag-guide sa kanila patungo doon sa titirhan nila sa kalangitan. Ngayon, yung unang lalaki, tinuro ng anghel na sabi niya, ito yung magiging bahay mo. Alam niyo po, sobrang saya niya. Kasi bakit po? Kasi sabi niya doon, napakaganda ng bahay niya. Tuwan-tuwa siya na mayroong malaking gate, malaking bahay. At ngayon, pagpasok niya, naiwan na lang po yung dalawa. Ditong anghel, ginaid niya naman po ulit yung dalawa patungo doon sa bahay ng dalawang lalaki, ng dalawang magkaibigan. Ngayon, habang naglalakad sila, ina-expect na itong pangalawa, sabi niya, sigurado, mas malaki yung bahay ko doon sa nauna. Kasi ginawa ko ng maayos yung ministry ko sa Panginoon. Ngayon, habang po sila naglalakad, dala-diretso lang, habang naglalakad sila, meron silang natawag na malaking bahay. At nagulat sila, bigla silang huminto doon sa tapat ng gate. Ngayon, ang sabi ng anghel, doon sa pangalawang lalaki, ito yung bahay mo. Dahil sa naging matapat ka, natapos mo yung takbuhin mo sa Panginoon, ito yung bahay na nilaan sa iyo ng Diyos. Ngayon, sobrang saya niya kasi sobrang laki rin ang bahay niya. Amen po. Ngayon, itong pangatlo, sobrang excited niya na kasi nga naniniwala siya na kung yung nauna maganda yung bahay, yung pangalawa mas maganda yung bahay. Siya na pangatlo, naniniwala siya na mas maganda yung bahay niya. Alam niyo po, habang naglalakad siya, tuloy-tuloy lang po siya sa paglalakad. Ngayon, dumating yung time na parang sabi niya, parang sobrang layo naman na po yung nilalakad natin. Nagtatanong na siya sa anghel na sobrang tagal na po natin naglalakad. At alam niyo po, habang patagal ng patagal, itong lalaki, meron siya nakita doon mula sa malayo na bahay na hindi pa tapos. Pag sinabi natin hindi pa tapos, hindi pa siya finish o hindi pa makinis yung mga pader, wala pang pintura. Ngayon, sabi niya, ay kawawa naman yung may-ari ng bahay na ito. Kasi bakit po? Kasi hindi pa siya tapos. Mahirap itong tirhan. Pero alam niyo po, nagulat siya na yung anghel biglang huminto doon sa tapat ng bahay na hindi pa tapos. So, sabi niya, ito yung bahay mo. Sabi niya, bakit yung nauna maganda, yung pangalawa maganda, ba't yung akin hindi pa tapos? Sabi niya, yung nauna ay naging matapat sa paglilingkod sa Panginoon hanggang matapos niya yung ginagawa niya. Maging yung pangalawa, ngunit ikaw, nung time na sinabi ng Panginoon na ito yung gagawin mo, napagod ka, huminto ka, at hanggang hindi mo natapos yung trabaho mo. Alam niyo po, sa atin po bilang mga Kristiyano, di ba po, sabi nga, di ba po ba, ang Diyos ay aalis para sa atin, kumbaga maghahanda siya ng magandang lugar para pag dumating yung time na tayo umakyat ng langit, ay maganda yung titirhan po natin. Ngunit, habang tayo po ay naghihintay patungo sa kalangitan, ang Diyos ay tinitignan niya kung matatapos natin yung ministry o yung race na pinagkatiwala niya po sa atin. At huwag natin hayaan na maging katulad tayo ng pangatlong lalaki na hindi niya natapos yung trabaho niya. Kasi bakit po? Kasi napagod siya, huminto siya. Kinalimutan niya yung ginagawa niya ng una. At sa atin po, hindi makakapagpatuloy na tayo ay lahanan ng Diyos sa magandang lugar kung tayo po ay hihinto ngayon pala. Sabi nga, di ba po ba, itong panahon na to, nangalapit na po yung camping at nararamdaman na po natin yung mga babala. Mas maganda na mas maging masipag tayo na abutin yung mga tao at mailapit po sa Panginoon. Amen po. Maraming salamat po sa time po ninyo na pinagkaloob ngayong hapong ito. Sige po, tayo po ay umupo at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa hapong ito. Patuloy na i-bless mo kami at patuloy na maging matabang punla ito o Diyos sa amin at maging mabunga ang bawat salita na lumabas sa iyong likod, Panginoon. Salamat po Diyos sa hapong ito. Patuloy na pagpalain mo yung mga nakapinig at ang bawat isa. Patuloy kayo pinupuri, dinadakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa time po ninyo and God bless you.